Takot siyang humarap. Sandali. Napamanaw kayo kay Nelson? Opo, sobra ko pumahal. Ma, tinatalikuran mo na kami. Napakasakit, isang anak, durog na durog ang puso, nagmamakaawa, napiliin naman sila kaysa sa lalaking kailan lang nakilala. Ang selfish mo, ma. Ang selfish mo. Ang ama mo ang selfish, hindi ako. Sinasabi ng marami na walang inang kayang tiisin ang sariling anak. Ngunit sa kwentong ito, ang kasabihan iyan ay napatunayan na isang malaking kasinungalingan. Sa bawat patak ng luha ng batang ito, tayong isang malamig na katahimikan at matigas na panindigan ang isinagot ng isang inang nabulag sa ibang pag-ibig. Naisip na kayo. Ma, wala po ba kayo pinagsamahan ni Papa? 5 po kaming naging anak nyo. Hindi na. Sorry na. Hindi ko nababalik ka mo. Ito ang isang masakit at masalimuot na sitwasyon ng ibang mga OFWs na lantaran ang panlilinglang at kawalan ng hiya na madalas nating naririnig sa mga kwento ng ibang mga OFW. Nagdesisyon iwan ang pamilya, baon-baon ang malaking pangarap para maiahon sa kahirapan. Pero ang nangakong mag-aahon pala sa kahirapan ay siya pala ang naging metsa para magkawatak-watak ang pamilya nang makapag-abroad na ang mga anak ang labis na pinakanasasaktan at na-trauma dahil sa kabulastugan ng isang ina. Yung mga sinabi mo po ngayon, ha? Tandaan mo yan, ma. Ako na mismo anak mo yung kausap mo, pero harap-harapan sinabi mo mahal na mahal mo na yung lalaki mo. Hindi mo alam kung anong epekto sa akin nito at sa mga kapatid ko na anak mo. Nagpupumilit itong mag-abroad para daw sa mga anak, tinulungan ng mister. Sa bawat pawis at barya na kita ay itinabi ng kanyang mister para may panggastos ang kanyang misis sa mga dokumento na ang tanging hiling ay guminhawa ang buhay ng kanilang 5 anak. Pero ang pangarap na binuo nila sa Pilipinas ay binasag ng kalandian sa abroad dahil may ibang lalaki na kinababaliwan ang kanyang misis. At ang masakit pa ay mas pinili ang kabit kaysa sa mga anak na kahit si Senator Raffy Tulfo ay napailing na lang sa tigas ng puso nitong OFW na walang pakialam kung mabulag ang kanyang anak sa kakaiyak para lang piliin sila, na kahit ikaw pag napanood mo ang buong video ay masasabi mo na lang na karma na lang sa'yo pagtanda mo. Ba't kaya nagkagano ni Mrs.? Ano man pinag-ugatan ng problema? Ayos naman kami. Hinatid mo pa siya sa airport? Opo. Teka muna, bago pa siya umalis, nagdududa na po kayo. Madami na po siyang dahilan na ang sabi niya po, wala daw pong magbabayad ng visa niya doon. Sabi ko, ba, mama, bakit pati po yun? Sabi ko pong ganun. Ang dami niya pong dahilan sa amin para lang po mapaniwala kami na okay lang, na iaayusin. Yun po. Ma'am Charito, magandang hapon. Magandang tanghali po. Madam, gusto kayong kausapin ng inyong anak. Kung mamarapati niyo po. Miss Nina, kausapin mo na mama mo. Bakit ka po ba pumunta dyan? Di ba po ba para sa ating pamilya po? Opo. Ma, bakit ano po yung ginagawa mo ngayon po? Hindi Ano po ginawa ko? Hindi po ba yung nakaka-apekto sa pamilya natin? Yung pagbo-boyfriend mo dyan sa ibang bansa na ang sabi mo, bakit po ang big deal sa amin? Boyfriend ko, never ko pa na-meet. Ma, kahit di po. Ni dulo ng daliri, hindi ko pa nahawakan. Eto po yung punto mo po, dun pa lang po sa punto na i-block mo po kami para po magtuloy-tuloy yung usapan nyo. Maling-mali na Hindi po na. kasi hindi mo na po kami inisip nun magkakapatid eh. Hindi. Hindi kayo nawawaglit sa isip ko. Alam nyo yan. Kaya lang ko yung kayo binablock, gawa ng ama nyo. Lagi kayo binibrand, lagi kayo sinusulsan. Ay, ama mo may boyfriend yan. Ay, ama mo hindi pa iniwala yung boyfriend. Yung nanay mo hindi pa iniwala. Ganak. Ano ba kayo? Naisip na kayo. Ma, wala po ba kayo pinagsamahan ni Papa? 5 po kaming naging anak nyo. Normal lang po kay Papa na masaktan, na maapektuhan, lalo na po kami. Bakit ako na? Hindi nyo ba inisip yun nilaras ko sa ama nyo? Mula sa simula. Hindi ko Ma. alam yung kasal namin, inilim, na pain, na na 16 ngayong kulang nung nalaman. Kumukuha ako na marriage certificate, walang lumabas. Dahil yung unang kasal. Ma, wait lang po Ma, wait lang po. Simulat sa pool po, alam mo po yung sitwasyon ni Papa. Hindi na, ang sabi ng ama mo sa akin, live-in sila. Kaya pinakasalan ako ng papa mo para ipakita sa nanay at tatay na kaya niyang yung mapakasalan ako, mapanagutan ako. Oh, Pero Mama! nung kinasal kami, may isang pamilya ba niya, may isang anino may pumunta? Wala. Kahit wala pong pumunta, si Papa po nandoon para sa inyo. Yun na po yun eh.
Hindi na. Nilihim sa akin ng papa mo. Naging selfish ang ama mo. Sana sinabi niya. Sorry, din ako nagpakasal. Ito na nga ba yung sinasabi ko, May? Ayan yung sinabi mo sa amin na, sige, ipapatulpo mo ako, babalik ta rin kita. Sinabi mo yan, Ma. Alam ko. Kasi sobrang hirap na dinanas. Ikaw ba naman anak ko? Kaya Hindi mo nga, ba di ba, Ma? naiintindihan eh? Pinakayusapan Ang sabi sa akin ng kita. ama mo, ang sabi ng ama mo, kaya nawalan ako ng gana sa ama mo. Ang sabi sa akin ng ama mo, dinuro-duro ako ng ama mo. Ang sabi sa akin, Oh, ma'am, wag. kasi po sabi niya sa akin, ano ka, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pantayan ng asawa ko. Doon po yun sinabi sa lalaki. Ma, bakit mo pinagtatanggol yan? Ikaw Hindi na po, mismo sinabi- nagsasabi, hindi kayo sinabi mo- nagkikita. True chat Sinabi lang, mo bakit sa masyado akin. kang down na down yung mundo mo sa kanya? Na kaming pamilya mo, baliwala na. Hindi ko kayo binaliwala na hindi man ako nandyan, wala Mama. man ang presensya ko dyan. Mama, may wala utak- man ang presensya ko dyan. may utak wala na man ang po ako, presensya ko Ma. dyan. Pero yung responsibilidad ko nandyan pa rin, hindi ko tinatalikuran. Nasaan ma yung Kayo ang responsibilidad priority ko. mo? Nasaan yung pagpapadala mo po sa amin? Natural naman, yun, Ma, kasi di ba na? magulang namin kayo. Dapat nabuhayin nyo yung mga ginawa nyong anak. Oh, Di ba ano po? ginagawa ko? Alin po yung responsibilidad doon, Ma? Ang alam ko pong responsibilidad nyo dapat yung nag-aalaga kayo sa amin dahil kayo po yung ina namin. Sa inyo po kami lumabas, kaming 5. Okay. Asan po yung Nandun na tayo, responsibilidad? na. Nandun na Opo, tayo. wait lang po, Ma. Nagpapadala po kayo. Opo, nakakatulong po araw-araw na pagkain, nasasalo po. Pero Ma, yung ginagawa naman ni Papa, appreciate mo naman. Ngayon na lang siya. Na-disgrasya ako Ayun na na lang yan. hindi mo alam 2 beses ng taon na to. Nagkasangla-sangla ATM ko. Bakit po? Hindi mo alam. Anong klaseng disgrasya po yun? Messenger po ako eh. Yung Motor una po yung ribs ko. hawak. Pangalawa yung balikat ko. Kaya nung tinatanong niya ako, hindi ko rin sinabi sa kanya kung bakit ako Kasi ayaw nagkaano. po namin siya mag-alalay. Pero ito po yung dumating sa amin, itong alam kong ganyan po yung ginagawa. Nagulat po talaga ako. Ma'am, makasingit, Ma'am Charito, kanina sa baba, hindi talaga yung pera ang dahilan kung bakit yung anak mo pumunta dito sa amin. Hindi po yun eh. Kaya sila pumunta rito para sabihin sa'yo na gusto niya mabuo yung pamilya nyo. Kasi ma'am, bago ka umalis ng Pilipinas, hinatid ka pa pala sa airport, maayos pa kayo, magandang pinag-usapan nyo, you talk about the future, and pagdating dyan, boom, all of a sudden, meron ka lang nakachat, binablock mo na itong mga anak mo. Nung una pa lang po na umalis ako, narinig po ng mga tao, pati nung kasama ko po na pumunta po dito, inatid niya po ako, nagmurahan pa ho kami sa airport. Kung mag-aayos po kami, wala namang pong problema eh. Mag-aayos po kami para sa mga anak namin, wala pong problema sa akin yun, open po ako doon. Pero kung sasabihin po na magsasama po kami, ayoko na Okay. pong balikan yung kalbaryo ko sa kanya. Puro sakit po, physical po inaabot ko eh. Uy, grabe ka, Ma. Hindi Ma, mo nasa alam loob yan. tayo ng isang bahay, Ma, ha? Huwag ka namang Hindi mo ganyan. alam yan. Ano? Is naipon sa akin lahat na. Ma, Naipon sa akin. nag-ipon ka. Gumagawa ka ng Natural. alibay mo, ng dahilan mo para hindi pumangit yung imahe mo kasi matakot ka nang harapin yung katotohanan na eto na tayo eh. Hindi na. Sorry na. Hindi ko nababalik ka mo kahit kasi Sige, balikan Ma, ko, wala tanggap na kami ko yun. magiging katahimikan. Tanggap ko na Wala ho, kami sige ho. magiging katahimikan. Sige ho, tanggap ko na. Pero paano para kaming sa inyong 5? mga anak ko, pero para sa inyong mga anak ko, andyan ako. Magkaibigan Ma, kami ng nasan papa ka? mo. Nasan ka, Ma? Sabi mo, Andito nandito ako, ka para sa amin. Nasan ka? Nasan ka? Andyan ako sa inyo. Eto ka sa amin, nagbibigay ng problema, Mama. Wala man ang presensya ko dyan sa inyo para alagaan ko kayo. Pero yung ginagawa ko na dapat ang ama nyo ang sumushoulder, ako. Hindi na, ba kayo ako. mag-asawa, Ma? Oo, alam ko. Ayaw mo na. Pero yung naging mag-asawa kayo, nagsama kayo sa loob ng 18 years, natural lang na magtulungan kayo para sa aming 5. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na dapat si Papa. Matulungan tayong lahat, pamilya tayo. Bago ako umalis, nag-usap kami ng papa mo. Bago ako dito, sabi ko, ako ang magbibigay ng responsibilidad na dapat ay ikaw. Sabi ko sa ama mo. Ngayon, bilang ama, na wala ako dyan, ikaw ang yayakap bilang ina ng mga anak ko. Ma, sagot-sagot na nga lahat ni Papa eh. Tuloy-tuloy Paano pa rin sinagot kayong na? dalawa ng boyfriend mo. Yung boyfriend sinagot mong ng merong 2 anak na sinabi mo sa amin, binata. Bakit mo siya sa Ikaw amin na. pinagtatakpan?
Hiwalay siya sa asawa, 10 taon na nakakaraan na. Ma, ang Kahit lakas naman ng kalkalin niya- loob mong kausapin yung asawa niya para sa relasyon yung dalawa. Kahit kalkalin nyo ang buhay niya, open naman siya eh. Open siya makipag-usap sa inyo eh. At hindi mo na dapat pinaparating yung mga problema natin sa boyfriend mo. Yun na Kuno, nga, pero ano sinasabi niya sa kabilang side? Minumura nyo. takot siyang humarap. Sandali. Tama lang yun na, imumurahin ng mga anak mo, itong boyfriend mo. Wala nga siya talagang karapatan na manghimasok sa pamilya ninyo. Wala siyang karapatan na pasandali lang na para agawin ka dito sa mga anak mo. Wala naman, Meg. Nag-iba na po yung pamilya niyo dahil sa lalaking yan. Pinagtatanggol mo pa, masakit yun. Sir, actually po, siya po ang always nagre-remind sa akin. Nakausap mo na ba yung mga anak mo? Nakamusta mo na ba siya? Kamusta sila? Okay So ba? sandali, ma'am, kung ayaw mo mamura ng mga anak mo, yung kabit mo, wag ka nang makisama doon, wag ka nang makipag-usap doon. Ano bang gusto mong mangyari, ma'am? Paano bang dapat tratuhin ng mga anak mo yung kabit mo sa palagay mo, ma'am? Kasi hindi ko naman po sila pinalaki ng maging bastos. Wala. So ibig sabihin, ma'am, gagalangin po nila si kabit mo. Bibigyan nilang galang tulad ng paggalang nila sa tatay nila, ganon din yung paggalang ibibigyan nila sa kabit mo. Ganon bang gusto niyo mangyari, madam? Hindi naman sa gano'n. Kung may galit sila wala naman po akong magagawa kung paano daw Kaya nga, natural, lahat ng anak po magagalit sa kabit. At natural, human reaction yon, lalo sa mga bata, na mamumura nila yung kabit sapagkat, syempre, mahal nila yung tatay nila, kakampiyan nila yung tatay nila. Lalo pat yung nanay nila, inagaw nitong si kabit sa kanila. Hindi po inagaw, sir. Hindi po. Ma'am, Kusa mong binigay, ma? Hindi inagaw, kusa mong binigay. Yun ba yun? Ganun nga na. Pasensya na. Pero yung pagmamahal ko sa inyo, nandyan pa rin bilang ina. Ma, Pero hindi sa na ama mo, namin sorry. ramdam. Ano ka ba? Kasi andyan yung ama mo eh. Andyan yung ama mo. Yun, Kasi ma. nag-aantay Nandito ka si pa Papa. Nandito si Papa kaya kampante kang gumanyan-ganyan. Kasi alam mong hindi kami pababayaan ng tatay namin. Hindi na. Mali ka doon. Katulad ng kagabi, tumawag ako, kinakamusta ko kayo. Anong sabi niya? O ba't ka pa tumawag? Ma, naririnig ko yung usapan nyo, ha? Galit ka pa. Sabi mo, Eh, kasi 30 minutes wala to naman pinantawag ko. O sige, bye. Wala na kami magandang pinag-usap. Wala na kayong Wala na kayong magandang pinag-uusapan kasi yung usapan na maganda natututok mo dun sa boyfriend mo. Hindi. Na, teka lang, ma. Kasi dinidiin yung isa. Ma, wait lang. Na lahat ng problema natin, sinasabi mo pa dyan, sa kanya ka nakuha ng opinion para maayos tayo. Anong mangyayari sa atin, ma? boyfriend niya kinukonsulta? Opo. Tungkol sa problema niya sa family? Sinasabi niya po, kaya nga po sabi Hindi niya, po. nag-a-advise po na kausapin si Papa, bigyan po ng chance. Teka po sabi nga po natural. niya, nakikipaghiwalay na po sa kanya yung boyfriend niya eh. Sabi ko, bakit ngayon man nandyan ka pa rin? Sandali this is mind-boggling. Humingi ka ng advice sa kabit mo kung paano maayusin yung problema ng family mo? Natural si kabit. Self-serving yun. Magbibigay siya ng advice, pabor sa inyong dalawa. Hindi. Sorry, pero yung para sa amin, hindi ko na mababago yung para sa sarili ko. Para sa sarili mo? Ma, wait lang. Yung mga anak, hindi Sorry, ko yung pero sarili ko. ang selfish mo, ma. Ang Hindi. selfish mo. Ang ama mo ang selfish, hindi ako. Ako pa ngayon ang selfish, pinayagan kita mag-abroad para sa pamilya. Ha? Dahil gusto ko mag-improve ang pagkatao mo. Ngayon, ako ang selfish? Ha? Yes, ikaw. Paano ako naging selfish? Paliwanag mo. Tagalogin mo ang selfish. Kasi alam mo kung bakit? Hindi ko alam. Paliwanag mo yung selfish muna. Yung makasarili ka. Niloko mo na ako. Hindi kita niloko. Alam mo yun, simula't simula, null and void. Pero pinanindigan kita sa magulang mo. Yes, Pinanindigan ko, pero pinakita dapat ko sa hindi mo inyo. tinali. Kahit na may kaso akong Dapat bigamya. hindi mo tinali. Pero hinabol ba ako ng unang asawa ko? Kasi para sa yung relasyon, karera. Gusto mong unahan yung una na yun eh. Closed book na yun. Ano bang hinahabol mo? O ngayon, nakipagkarera ka naman sa iba. Ano lumalabas? Kabit kita. Kung mabit ka na naman sa kabit, ano ka? Hindi. Anong tawag yan? Simula pa lang, dapat sinabi mo na sa akin. Alam mo na yun, simula pa lang, Ning. May asawa ako, hiwalay ako, kasal ako. Hindi mo sa akin sinabi. Oh. Sinabi mo sa akin. Hindi, kasi alam mo kung bakit? Recently ko lang nalaman. Nagdi-deny ka. Nagdi-deny ka na lang selfish ako, hindi mo mapaliwanag eh. Sandali po. Saan ako naging selfish? Sir, sana yung una mong asawa. May asawa na May rin. asawa lang po. Nilakad nga po ng annulment eh, kasi may Okay. asawa siyang... Yun naman pala, ma'am eh. Hindi na maghabol yung kasi may asawa na rin po yung una niyang asawa. So dapat... Asawa na rin po yung kaisang asawa, yung boyfriend ko eh. Pinagtatanggol mo pa, ma. Oh my goodness. Anong gusto mo? Si Tita Nika hindi pinakialaman.
Anong gusto mo? Ganun din gawin sa'yo. Huwag ka naming Tapos pakialaman. Sasabihin nila sa akin, inabandon ako yung mga anak ko. Inuwi, nandito Totoo, ako, ma. nagtatrabaho ako Ma, para sa mga totoo po. bata. Totoo po. Hindi. Ma- Kung yan ang iyong Alam mo, sandali po. Iha, Miss Nina, Sir Noel, made up na yung mind niya eh. Kahit anong klaseng pagmamakaawang gagawin Hindi ninyo. ako nagmamakaw para sa mga anak ko po ito. Kaya nga po, Hindi sir. Hindi ko po tinatalikuran Wala ang na eh. mga anak ko. Paliwanag po niya sa akin, hindi niya pagtalikod. Ba't ayaw niyang umuwi para harapin ang mga bata? Ano ko dyan? Anong gagawin ko dyan? Magugutom uli ang mga anak ko? Ma. Hindi ko maibibili? Kinausap Hindi. ka ni Tita Rosela, na willing siyang tumulong na magtinda na lang ulit tayo kung ano yung ginagawa mo bago ka umalis. Na nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. Sapat na sa amin yun eh. Ma, naging mataas ka kasi ito, ma. Gagawin kong lahat. Magtrabaho dito, kumayod para sa inyo, para mabigyan kayo ng... Para din makausap mo yung lalaki mo. Hindi, nak. Sige nga. Ano ba kahit magbawalan niyo ko kung gusto ko eh. O, di ba, ma? Sa'yo na mismo nang galing, ha? Bawalan niyo eh. Kung bawalan niyo ko ng bawalan. Nay Charito, napamanaw kayo dito kay Nelson sa Longaste? Nay Charito, napamanaw kayo dito kay Nelson sa Longaste? Opo, sobra ko pumahal. Pasensya na po. Pasensya na po. Ma, tinatalikuran mo na kami. Hindi ko kayo tinalikuran kahit kailan nisang saglit, hindi kayo nahugli sa isip ko. Ano, ma? Kaya ako nandito nagtitigil. Teka lang, Kaya ma. ka nandyan dahil gusto mong umunlad ka pang sarili mo. Tanda mo Hindi. yan. Ganito na lang. Ha? Made up your mind? O sige, magdasal ka. Antay mo yung salitang K. Karma. Papa. Opo. Kung anong ginawa mo sa akin, yung unang asawa ko, ginanyan din ako. Nasaan siya ngayon? Nakatira sa bahay ng anak namin. Papa. Inutang ng bahay para sa may matirhan siya. Eh ito ngayon, 5 to. Tingnan natin kung saan ka pulutin. Alam Matapang naman yan, ka. Lahat naman sir, against sa kanya, si Welsa Paul. Kasi Oo. sobrang nakita nila yung hirap ko eh. Against pala silang Nandiyan lahat pa kay lang ako Papa eh. Ba't ka pa nagpaanak ng 5? Ano yun? Magkasama kayo sa sarap? Tapos eto Kasi na. hindi. Ganyan hindi. ka na. Nak, hindi. Yung nagsama kami ng ama mo, minahal ko yan. Sobrang Oh. kulang na lang hugasan Oh, talaga? ko yan. Ng quit, Will. Will, huwag kang ganyan, Will. Sobrang sakripisyo ginawa ko sa'yo, Will. Sakripisyo, eh ako. Ha, naniningil ako ng sobre sa tricycle ha, para may pakain sa inyo ha. Di ba? Kinarma ko. Kitang-kita mo yan. Halos 1 linggo kung di nakagalaw. Kaya natakot ako, nagbago ko. Nakita mo yung pagbabago ko. Bumabiyaya ko, parehas na akong naningil dahil natakot ako. Ngayon yung karma, ewan ko. Nasaan ako nung nagkasakit ka, nung na-stroke ka, andyan ako sa tabi mo. Hindi, Kulang wala ka na sa tabi ko. hugasan, paliguan kita, alalayan kita, hugasan ko kahit... Siyempre, Mama, magkasama kayong dalawa nun eh. Sino nga asahan mo mag-alaga kay Papa? Ibang tao? Minahal ko, pero nung isang araw, sabihin sa akin ng ama mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang pantayan ng asawa ko. Kasi nauna yun, Ma. Hindi mo pwedeng higitan yung nauna na. Tapos na yun sa kanila. Malinaw na sa unang... Malinaw na sa unang asawa ni Papa. Natapos na. Wala na. Mali. Okay, sandra. Miss Nina, Sir Noel, very clear na sa atin lahat na made up na yung mind ni Nanay Charito. Hindi na siya babalik sa inyo. Come what may. Apo. Anong plano? Papauwiin po siya, Idol. Sana po mapauwi. Ito po yung sitwasyon. Unfortunately, mahirapan tayo dahil sabi nga niya, galing na sa kanya, null and void yung kasal ni Papa at Mama mo sapagkat meron pala itong dating asawa bago nagpakasal kay Mama mo. So, he does not have the right na para maghabol kay Mama mo. Kung meron man yung dating asawa, ang habulin si Papa mo. Komplikado itong sitwasyon eh. Ang magagawa natin, kayo po bilang mga anak, mga minors, pwede magsampa ng kasong VAUSI, Violence Against Women and Children, dahil nga po, halimbawa, hindi sa pagsusuporta, abandonment, kung ano-ano pa, yun po ilalaban natin sa korte. And then yung korte po, pag lumabas ng desisyon, pabor po sa inyo, which I think talagang papabor yun, mapapawi siya ng di oras. Yun na lang po. Opo. Kasi kahit na anong klaseng debate, paliwanag gagawin natin, talagang sold na siya dun sa kanyang kabit. Ma, sa mga sinabi mo po ngayon na
Tandaan mo yan, ma. Ako na mismo anak mo yung kausap mo pero harap-harapan sinabi mo mahal mo na yung lalaki mo. Hindi mo alam kung anong epekto sa akin nito at sa mga kapatid ko na anak mo. Mag-ingat ka na lang palagi. Okay. Tanggap ko na yun sa atin. Ang iaano ko, laban ng mga anak ko, kapakanan ng mga anak ko. Tingnan lang natin, may sinasabi naman si Idol Rapi. Come what may, tingnan natin. Sige po. Ma'am, may gusto kong sabihin? Madam? Ako po, opo, Sige po, ma'am. po, bilang ina po, hindi ko po tinatalikuran ang responsibilidad ko sa kanila. Sila po ang buhay ko. Kaya po ako nandito, kung nagkukumayot para sa kanila, mabigyan sila ng kahit paano magandang ginhawa sa buhay. Hindi, mama. Wait lang po, Pangalawang dahilan mo na lang po kami dahil ikaw mismo nag-chat. Ikaw mismo nag-chat sa amin na loobin lang ni Lord na makaalis ka, maka-abroad ka. Chance mo nang kumawala kay Papa. Yun yung pinaka-main goal mo para mag-abroad ka eh. Ayan, ma. Natupad mo na. Alam mo, ma'am, napakatalino nung anak mo, Ma'am Charito. Kanina pa ako nakikinig, yung pong debate yung dalawa. Malayo po't langit at lupa po. Sorry, madam, hindi ko nilalait yung inyong pong talino o yung inyong pong IQ. Pero po, ang layo eh. Hindi ko alam kung saan nagmana itong anak nyo, sobrang talino. And I'm sure hindi po nagmana sa inyo ito. Alam Itong ko anak po, mo. sa ama po yan. Ibig sabihin, napakatalino po ng tatay niya. At ito pong anak nyo, napakaswerte. Sobra po yung talino ng ama niya. Well, yung anak nyo po, napakatalino. Matalino po talaga yan, sir. Mentally and emotionally, she's very, very smart. First time ba ito na mangyari na ito harap-harapan mismo? I mean, diretsahan na, wala nang paligoy-ligoy. Sa cellphone din po, nagkakausap po kami. Pero nagmamatigas po talaga eh. Ito na po. Ako lang po talaga nagsabi kay Papa na ilapit na. Ayaw niya po kasi, sabi niya po, hanggat kaya pa ayusin na. Nagmumukha na po kasing TA yung Papa ko. Mumukha ng inot sa harap ni Mama. Hindi, mahal lang niya sa Opo. mama mo. At saka mahal din niya kayo, ayaw niya na magkawatak-watak kayo. Yun ang nasa sa loobin ni Papa mo. Awang-awa na po ako eh. Kasi, yung mga sobrang bait, pinagsasamantalahan. Sa nakikita ko, tay, napakabait mo. Kuminsan, bawasan mo yung sobrang kabaitan. Hindi, totoo, seryoso to. Pwede tayo maging mabait. Sorry tayo, hindi ako naging, rito, pilosopo. Okay tayo maging mabait, pero pag sobra-sobra, lahat ng sobra, hindi maganda. Masama. Sobrang bait nyo, tay. Salamat, Idol. Grabe yung kabaitan nyo. Martir po kayo eh. Hindi nga, di ba? Agree? Sinad ko ng Bible, magpakumbaba. Sa bagay. Pero sometimes this is an exception to the rule. Opo. Kung pag-iisipin din natin kapakanan ng mga bata. Ilang taong ka na? 16 po. Ilang taon yung mga kapatid mo sumunod? 16, 14, 10, 8, 7 po. 7. So ikaw ang panganay. Opo. Puro babae, isa lang lalaki ko. Oh, saan ka nag-aaral? Alternative learning system po. Graduating po sa April. Magsi-senior high na po. Alam mo, Ninya, kawalan niya kayo, lalo na ikaw. Pinahanga mo ako, napakatalino mo. Yung mga sinasabi mo doon, tagos sa puso. Pero parang bakal o bato yung puso ng mama mo at hindi tumatagos, hindi tumatalab. Ako, hindi mo ako ano-ano, tumatagos sa akin. Halos maluhalo ako doon kanina sa mga pinagsasabi mo. You made a lot of sense doon. Pero siya, nonsense yung mga pinagsabi niya. Tanggapin na lang ninyo ang katotohanan na she's gone. Matatanggap mo yon. Are you ready for it? Kaya ko Tiisin mo na lang. Alagaan mo na lang mga kapatid mo at saka si papa mo. Kaya na lang siguro.